yung PhilHealth at DOH ay attached agencies. Pero ang PhilHealth ay may sarili niyang governing board kasi ito ay considered na GOCC or Government Owned and Controlled Corporation. So sa unang pagkakataon, ngayon lang nagkaroon ng isang PhilHealth president na naging DOH secretary. Yes. Maliban ata kay Dr. Duque nung nakaraan. So dahil nakita ko yung kailangan na collaboration between PhilHealth and DOH, kami talaga ay nagbalangkas ng isang United Agenda, United National Agenda for Health. O kung tawagin nga namin ay una para sa kalusugan. At para down to the level ng mga work stream o ng mga kailangan gawin, minap out na namin ni PCEO BevHo yung kung ano yung collaboration. For example nga, yung healthcare workforce sa level ng DOH anong kailangan gawin, sa level ng PhilHealth paano naman natin mabibigyan ng mas magandang compensation or performance-based bonuses. So nakaganong kami ngayon para mas malinaw yung collaboration between the two agencies. Tama ka, Jovi, meron na yung datihan pero ngayon lang nagkataon na merong unified agenda o iisa yung roadmap. Okay po yun na at least meron na kayong roadmap. Pero Sec Edwin, kung doon naman sa mga miyembro ko ano ang gagawin yung mas maigting na partnership, ano yung mga una nilang mararamdaman at least in the coming months doon sa partnership na yan? So ang aming pinofocus ngayon nga ay yung primary care para mas preemptive, preventive tayo. Kaysa doon lang nag-a-access ng care ang ating kababayan kapag may sakit na, di ba? An ounce of prevention is better than a pound of cure. So ang ating directive natin sa PhilHealth ay talagang pumunta na dun sa mga komunidad na nangangailangan. Ang tawag namin nun ay settings-based empanelment. Okay. Kung nasa saan yung ating mga mag-aaral sa school, kung saan nandoon ang ating manggagawa sa kanilang mga labor, sa kanilang mga companies, kung saan nandoon ang ating mga small, medium level na mga businessman na malamang nasa palengke, nasa mga mall. So yun yung ating gagawin. Proactively ay magre-reach out tayo at mag-engage tayo para ma-enroll sila dito sa YAKA program na kung saan naman may mga doktor na mag-aalaga para mapanatiling malusog itong ating mga kababayan. Parang sabi mo nga Sec kanina, 'di ba, na parang you should take care of yourself kasi that will be your contribution to our health system. Yeah. Tama, Oo, kasi hindi sabi mo ko mga nga, ngailangan ng ospital. Yeah. Oo. Pero Sec, we all have a role to play and the primary role is to keep ourselves healthy. Sec, first of all, congratulations on your new position. No? Ano po ang maipapangako po ninyo o at least target po ninyo during your term po na ma-achieve? So ang aming nung pag-analyze namin ni Dr. Bev dito sa kalagayan natin, marami na tayong naumpisahang mga programa Yun lang, parang yung kung ikukumpara mo sa isang masukal na gubat, yung umaabot dito sa ating mga kababayan, which is the forest floor, ay medyo hindi pa ganun kalakas. So ang aming gagawin nga ay hahawiin namin yung mga balakid para mas makaabot yung sikat ng araw dito sa ating mga nangangailangang mga kababayan. So talagang kami po ay magko-coordinate, kami po ay magbabalangkas ng mga alituntunin, magpapalawig po ng mga benepisyo ang PhilHealth. Kami naman po sa DOH ay gawa po ng mga polisiya. Yung pong mga gamot, for example, at mga vaccines na pangangailangan ng ating mga local government units ay ako po nga ay tiningnan ko na ano bang problema at bakit nabibinbin itong pag-deliver at pagbaba nitong ating mga gamot. So ito po ay pinag-aaralan ko na po at sana po ibigyan muna po ako ng ilang linggo para po mapag-aralan at maumpisahang baguhin po kung ano man po yung mga kailangan nating baguhin. Okay.